Kahit hindi ka laging nandyan, dapat tuloy ang takbo ng negosyo mo, pare koy. Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga hakbang para gawing self-sustaining ang operation mo sa iyong negosyo at may balik ang control sa oras at peace of mind mo. Tara, simulan natin, pare koy. Walang kapalit ang pagiging hands-on. Yan sabi nila, kung ikaw ang sentro ng lahat, mas magandang performance. Diba? Tama naman. Sobrang importante niyan sa pagnenegosyo, lalong-lalo na sa pagsisimula, pare koy. Pero marami ang mali ang pagkakaintindi dito. Akala talaga nila, ikaw dapat lahat. Kailangan mo ba talagang gawin lahat? Parang mali kung gusto natin ganun ang sasabihin natin. Paano kung ang tunay na lakas ay nasa pagde-delegate at pag-automate, pare koy? Ito yung magre-resulta sa mas sustainable na growth ng negosyo mo. Hindi ka sobrang pagod na pagod araw-araw. Imbes na ikaw ang laging nasa control ng lahat, subukan mo kayang i-delegate at i-automate. Gawa ng routine ang mga repeated tasks. Hindi ibig sabihin ito na mawawala ang kalidad. Yan kasi yung problema eh. Sa halip, nagbibigay ito ng pagkakataon para makapag-focus ka sa mga strategies at yung mga mas importanteng bagay. Sa ganitong paraan, hindi ka na mauubusan sa micromanagement. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagiging hands-on sa bawat detalye, kundi sa kakayanan mong magtiwala sa iba at gumamit ng systems para gawing effortless ang operations mo. By the way, mga pare koy, ako nga pala si Chikoy Gonzalez, founder ng Kuko Express. Tinutulungan namin ang mga negosyante sa Pilipinas na mag-automate at mag-systemize ng kanilang mga negosyo. Message nyo lang ako if kailangan nyo ng tulong sa systemization. Malay nyo, meron na kami solutions na pwede nyo i-plug and play sa business nyo. Alright, simulan natin to, pare koy. Hatiin natin to sa siyam na segments. Number 1, start small and iterate. Alam nyo nga, pare koy, kadalasan, nakakatakot isipin na kailangan agad maging perfect lahat ng systems mo. Pero pare koy, hindi yon ganun. Ang sikreto ay magsimula sa maliit. Tulad ng mga prinsipyo natin sa KMG, must start on what you have. Ang tawag dyan, pare koy, progress. Halimbawa, kung may malit kang tindahan, simulan mo muna sa isang proseso. Tulad halimbawa, ang pag-manage ng inventory. Ilista mo kung paano pumapasok ang goods. Hindi mo kailangan maghanap agad ng complicated na software. Simplihan mo lang muna. Ang advantage ng start small ay natututo ka sa bawat step. Hindi ka agad na-pressure na maging perfect. Plus, kapag nagsisimula ka pa sa maliit, mas madali mong ma-identify yung mga errors at hindi ka agad mapapagod sa dami ng gagawin. Tao lang tayo. Hindi tayo AI, hindi tayo robot na non-stop tayo pwede magtrabaho pa ulit-ulit hanggang sa matuto tayo. Hindi tayo ganun. Kapag napansin mo na may mga step na redundant o nakakapagod, agad mo na yung palitan o i-optimize. Small steps kasi, pare ko, it leads to big changes and eventually mapapakinabangan at makikita mo talaga ang huge difference in efficiency and productivity. I-mindset mo lang, pare ko, na okay, sisimulan ko muna ito. Aayusin ko to base sa resulta. At unti-unti kong palalaguin. Part 2. Overcoming the fear of delegation. Mga pare ko, alam natin na nakakatakot ang idea ng delegation kasi baka pumalpak, baka mag-ubusan naman ako ng oras. Tulad na nangyayari sa akin ngayon sa Solano, di ba? Parang hindi mo kayang hawakan lahat. Pero listen, pare ko, hindi ito weakness. Parte ito ng pagiging smart entrepreneur. Kailangan mo lang magtiwala talaga sa sarili mo na kaya mo yan at syempre, yung team na ibibuild mo ay mapagkakatiwalaan mo din. Hindi ibig sabihin na aalis ka sa operation, ipapasa mo lang yung mga routine and tasks para makafocus ka sa high-level decisions. Merong importanteng part na kailangan nating matutunan sa pagpapasa ng mga bagay-bagay sa mga tao. Una, shift your mindset, pare ko. Ang delegation ay hindi tungkol sa pag-alis mo ng proseso, kundi sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa team mo na ipakita ang kanilang mga kakayanan. Parang sabi ni Richard Branson, kilala niyo ba yon? Sabi niya, train the people well enough so they can live. Treat them well enough so they don't want to. So, ganito rin. Magtiwala ka at bigyan mo sila ng chance. Simulan mo muna yung mga low-risk tasks, doon ka mag-start. Halimbawa, i-assign mo muna yung pag-check ng stock o pag-follow up ng customer. Yung mga kasamahan mo, sila muna yung gumawa. So, ipatry mo lang sa kanila and eventually, makikita mo kung mapagkakatiwalaan mo ba sila or kailangan pa silang turuan. So, step by step, di mo kailangang ilipat agad lahat. So, pag nakita mo kaya nila yung mga simple tasks, saka mo sila bigyan ng mga mas malalaking challenges pa. Hanggang sa ma-stretch yung skill set nila at matuto sila, mag-grow talaga sila. Isa pang mahalagang tip ay ang training. Gawin mo itong klaro at detalyado. Gumawa ka ng simpleng SOP o i-record mo ang proseso gamit ang camcorder method o ang video recorder method. Ipakita mo sa kanila kung paano mo ginagawa ang task mula umpisa hanggang matapos. As in, show them. Kapag may visual guide sila, mas madali nilang maintindihan yung bawat step. Huwag din kalimutan, pare ko, ang regular na feedback. Mag-set tayo ng weekly check-ins para malaman mo kung ano yung nangyayari at kung may issue man. Dito natin makikita ang mga progress nila.
at sabay niyong ma-adjust yung approach. Baka may kailangan baguhin, baka hindi pala nag-work sa kanila yun, baka nag-work lang pala yan, sa'yo lang. Sa part 3, the role of technology. Guys, sa panahon ngayon, manual process ay pasado na. Siyempre, ang next step dyan, kailangan mo na mag-scale. Dito napapasok ang technology. Hindi kailangan mamahalin, pare ko, ya. Maraming affordable tools. Una, pag-usapan natin yung project management tools tulad ng Trello, Asana o Monday.com. Mga free lang yan. Trello, ginagamit namin yan dati kasi ang daming kailangan i-track, mga dapat bantayan. Makikita mo kaagad ano ang stage ng project, anong stage ng ginagawa niya para hindi na kayo tanong ng tanong. Sir, kumusta na to? Sir, ano nangyari dito? Yan yung power ng system. Bawas trabaho, balik oras sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, importante ba sa'yo oras mo? Kung hindi importante sa'yo oras mo, edi tuloy mo lang yung manual mo. Ang ganito klaseng transparency, pare ko, nag-a-accelerate yan ng communication sa team. Isa pa, ang paggamit ng technology nagbibigay ng access sa real-time data. Example, nabenta ngayon sa POS nun. Yung POS na yun, automatic na tinuturuan yung staff na mag-upsell. Pag nabenta na yung diretso na yun sa kitchen. Tapos ikaw pa, kahit nasaan ka sa mundo, nakikita mo yung transaction. Why not, di ba? Gamitan mo ng analytics, mga reporting tools para malaman mo agad alin yung nag-work, alin yung hindi. Pwede kang mag-set ng KPIs o Key Performance Indicators mo para skip the things that doesn't work and focus on the things that works. Ito, lagi ko narinig. Hindi po muna, pass po muna kasi nagsisimula pa lang po kami. Kahit malit ka pa, dapat gawin mo na yan. Mas maganda nga kung umpisa pa lang, sinisystemize mo na eh. Halimbawa, kung may AI chatbot ka sana, para sa mga customer inquiries, kahit offline ka, available ka man o hindi, meron pa rin sasagot ng agad-agad na support para sa'yo. Hindi mo na kailangan agad mag-hire pa ng extra tao. Makaka-focus ka ngayon sa mga bagay na mas importante, mare-reduce mo yung cost mo, mapapaganda mo yung product mo to serve the people, or may ibang mga tao pwede mo ilagay sa ibang mga bagay na hindi mo pa kayang i-automate sa ngayon, di ba? Kailangan mo rin maging updated sa mga bagong tech trends. Ako, nag-spend talaga ako ng time to understand kung ano mga meron ngayon, ano mga bago ngayon. Mag-attend ka ng mga webinar, sumali ka ng mga online communities, magbasa-basa ka ng mga posts, mga case studies ng iba't ibang mga MSME o iba't ibang mga large corporations na nag-automate na kanilang operations. Kung yan ang role ng technology, pare ko, abangan nyo pa ang susunod nating topic. Part number 4, establishing metrics for success. Hindi sapat ang may systems ka lang. Kulang yan. Kailangan mo rin sukatin kung gaano ka-epektibo ba yung mga systems na yan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mag-set ng clear metrics para makita mo ang progress at napabuti mo pa ang operations mo. Una, mag-set ka ng baseline. Ano ba yung baseline? Bago ka mag-improve, alamin mo muna kung nasaan ka ngayon. Halimbawa, kung customer service ang focus mo, i-record mo muna yung average response time at satisfaction ratings. Kapag nakuha mo na yung current numbers, saka mo iset ang target mo, pare ko. Ang mga measurable goals na yan, pare ko, ang magsisilbing gabay mo. Piliin nyo yung tamang metrics na directly nakaka-affect sa business goals mo para makita mo agad yung result. Importante ang regular na monitoring, pare ko. Kaya mag-set ka ng weekly or monthly review sessions kung saan titingnan mo ang mga numbers. Pag alam mo yung bumubuo sa success, mas maging confident ka sa mga adjustments mo. Kahit may mga external factors pa. Yung metrics na to ang magsisilbing guide sa'yo para i-optimize yung systems mo. Mga pare ko, co-founders, simulan nyo na tong process na to. Set your baseline, define clear targets, at regular review ng progress. 3 bagay lang yan. Next, part 5, feedback and continuous improvement. What? Nag-systemize ka na, naayos mo na. May feedback pa ulit at continuous improvement. Of course, mga pare ko, sa business, hindi natitigil ang trabaho sa pag-setup mo ng systems. Importante na lagi kang bukas sa feedback at patuloy na pag-improve. Grabe yan. Sobrang importante yan. Walang sistema na perfect agad. Di ba umpisa pa nga lang si start on what you have? Kaya kailangan mong malaman kung ano pa ang mga pwede mong ayusin para mas maging efficient. Kasi kung hindi mo alam kung ano man nangyayari, hindi mo malalaman kung saan ka nagkamali. Hindi mo alam kung saan ka mag-i-improve. Imagine, may bagong automation ka pero walang nagre-report. Kung may glitch o delay, hindi mo alam. Mag-establish ka ng regular review sessions, pwedeng lingguhan o buwanan, para pag-usapan kung ano-ano yung mga nagwo-work at kung ano-ano yung kailangan pang baguhin. I-encourage yung mga tao mo, yung team mo, mag-communicate kayo. Make sure na hindi sila natatakot magtanong at mag-brought up ng mga issues na na-encounter nila. Sabi mo sa kanila, report lang po, sabihin nyo lang ako ng mga issues na makita nyo agad. Appreciate nyo yun. Kapag bukas ang lahat sa pagbigay ng feedback, mas mabilis nyong na-actionan ang mga problema. Shoutout sa iyo, Sir Maya, Sir Richmond, thank you so much sa mga feedbacks nyo every now and then. Mga reports nyo, I really appreciate that and I'm trying my best to solve it agad. Siyempre, huwag kalimutan customer feedback din. Minsan ang mga review at survey na magbibigay sa'yo ng idea kung paano ka mapapaganda pa yung service mo. Medyo effort nga lang, pero kung gagawin mo namang isang tanong lang, why not, di ba? Pwede kang maglagay ng short survey sa website o mga follow-up emails mo. One question probably is enough. Hindi sapat na alam mo lang ang problema, pare ko. Kailangan may plan ka kung paano ito ayusin. Halimbawa, kung sinabi ng team mo na mabagal ang processing time,
Mag-set kayo ng target na gawing 20% na mas mabilis. Ibig sabihin, nasusukat nila yung oras. Update nyo yung SOP para lahat ay aligned sa bagong changes. Maging habit ng continuous improvement. Gawin lagi yan. Maging proactive, mag-observe, magtanong, mag-reflect. Number 6, creating culture of systems. Hindi sapat ang may system ka lang. Kailangan itong maging parte ng kultura ng kumpanya. Ibig sabihin, lahat ng team, maliit man o malaki, dapat ang mindset talaga ay organized. Dapat natural na sa inyo ang pagsunod sa established processes. Simula mo sa pagiging example bilang leader at owner at co-founder, ipakita mo kung paano ka nag-organize at nagpa-prioritize ng tasks. Kahit simpleng checklist o digital workflow, ipakita mo na yan sa kanila. Yan ay dahilan ng success mo. Kapag nakita nila ang benefits niyan, i-emphasize mo yun, ma-appreciate nila kaagad. Kung ikaw mismo owner, hindi ka nagpapakita ng interest dyan sa mga bagay na yan, close-minded ka. Payagan mo silang magbigay ng suggestion para sa improvements, para na-appreciate nila na may IKEA effect na kasali sila sa nag-build nun. Team effort to, pare koy. Mag-schedule ka ng short workshop para pag-usapan yung mga bagong tools, mga bagong technologies and techniques. Pwede rin i-record ang training sessions para pwedeng balikan ng ibang hindi makaka-attend. Kapag lahat pare-pareho ang level ng kaalaman, mas smooth ang implementation ng systems. Integrate mo rin, pare koy, ang system sa performance evaluation. Hindi ito para sa pressure lang, kundi para makita kung effective ba ang mga established protocols mo. Sa regular na meetings, itanong kung ano yung mga challenges sa pag-adapt ng systems at agad na magbigay tayo ng mga solusyon kung kaya naman natin ibigay agad ng solusyon. Communication is the key, pare koy. Magkaroon kayo ng regular na team meetings kung saan bukas ang lahat pag-usapan ang operation. Gawing natural ang pagbibigay at pagtanggap ng feedback, pare koy. Sa culture nyo, implement nyo na yan para maging continuous ang improvement ng business. Hoy founders, para mas lalo ninyong ma-feel ang impact ng systems, tingnan natin ang ilang real-world case studies ng mga Filipino MSMEs na nag-transform gamit ang tamang approach. Real-world case studies. Isang family-owned restaurant sa Cebu. Noon, lagi silang nahuhuli sa order at processing at inventory management. Parang laging may bottleneck na nauubos yung stocks nila sa maling paraan. Pero nung in-apply nila ang start small and iterate approach, libre na nga yung mga systems na iba, libre POS ni Coco Express, mura lang inventory system na lalabas, abangan niyan mga pare. Inaayos nila yung ordering process mula online orders, nagkaroon ng website, unti-unti nang nagde-delegate, yung routine task, hindi nila kailangan gawin, systemized na kasi, optimized na. Ang nangyari, biglang bumilis ngayon yung flow. Ngayon, organized na ang lahat, mabilis na yung delivery, tumataas ang customer satisfaction. Hello, isa pa yan sa effect. Hindi lang ikaw natutulungan yan. Yung customer mo mismo natutulungan din yan. Gusto mo ba yon? Ang common thread, hindi lang maganda ang produkto, kundi nagiging efficient ang operations sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang tamang systems, pare koy, kahit simula sa maliit, ay kayang baguhin ang game, kayang improve. Kung kayang gawin to ng iba, kaya mo rin yung gawin sa sarili mong negosyo. Huwag mong skip yung negosyo mo sa improvement ng mga systems and operations. Part 8, actionable steps tayo, pare koy. Alam nyo na yung mga frameworks and case studies natin. Ito ang clear, actionable step para ma-implement nyo agad ang mga systems na pag-uusapan natin. Step number 1, assessment. Simulan nyo ang pag-identify ng mga key processes ng negosyo nyo. Halimbawa, alamin kung ano yung pinaka-critical. Customer service ba? Order fulfillment ba? O production scheduling ba? Isulat mo kung saan kayo nahihirapan at kung ano ang mga gap. Step number 2, documentation. Kapag na-identify mo na ang proseso, gumawa ng flow chart o listahan ng mga bawat hakbang. Dapat detalyado as much as possible, hindi lang yung high-level idea. Gumamit tayo ng digital tools, Google Doc, Lucid Chart para maging maayos at madaling ma-update ang documentation. Step 3, delegation and training. Pumili ng trusted team member para sa proseso. Gumamit ng camcorder method kung saan nire-record mo yung proseso habang ginagawa at i-share ang recording at siguraduhing malinaw. Mag-set ng clear expectations at timelines sa bawat task. Step 4, setting metrics. Magtakda ng measurable goals. Halimbawa, kung customer service ang focus, iset ang target na response time o satisfaction rating. Halimbawa, pag may nag-chat sa'yo, dapat within 1 minute, 2 minutes, sasagot mo na kaagad. Step number 5, feedback loop. Establish a system kung saan regular na nakakatanggap kayo ng feedback mula sa team at mula sa customers. Mag-organize ng short surveys o meetings para talakayin ang mga challenges at success stories. Ang feedback na to ang magiging basehan para sa adjustment. Step number 6, documentation of changes. I-update lagi yung mga documentation, ha? Hindi porke nag-improve, hindi na i-update.
Gawing living document na patuloy nyong ina-update batay sa bagong insight ang inyong mga SOPs, ang mga manuals ninyo. Step number 7, accountability. Mag-set up ng regular check-ins o accountability partners. So, wag isipin na tapos na yung training. Regular nyo itong i-review at i-monitor. I-assign ang bawat team member na mag-report sa kanilang progress at mga issues. Step number 8, celebrate small wins. Yan ang mahirap sa akin. Kailangan natin mag-celebrate ng small wins. Huwag kalimutang ipagdiwang ang mga maliit na tagumpay. Kahit simpleng improvement, bigyan ng recognition ng team. Isama mo yan sa mga bagay na gagawin mo para syempre ma-build yung environment na everyone is here to contribute something para mag-improve ang ating negosyo. Isipin nyo na lang. Saya nun, di ba? Mga co-founders, gamitin nyo tong steps para agad nyong ma-apply ang mga natutunan nyo. Lagi maging consistent sa monitoring at huwag matakot mag-adjust. Kung gusto nyo pang malaman kung paano papanatili ang tamang mindset at motivation, huwag kayong lilipat ng video. May susunod pa tayong segment na magpapalakas ng psychological edge naman. You know? Number 9, napaka-importanting part, mindset and psychological boosters. Pag-usapan naman natin kung gaano kahalaga ang tamang mindset. Kahit gaano pa ka-advance ang systems mo, kung ikaw mismo ay hindi automated at walang tamang pananaw, hindi ito tatagal. Kaya heto ang ilang tips para sa mindset natin at psychological boosters natin na makakatulong sa inyo ngayong araw mismo, pare ko. Una, develop the growth mindset. Huwag isipin na natatapos ang lahat o perfect ka na. Ang dami nating hindi alam. Every failure is a lesson. Every success is a stepping stone. Pangalawa, simulan ng araw with a motivational boost. Pwede kayong magkaroon ng morning huddles o simpleng check-ins, meetings kung saan magbabahagi kayo ng inspirational quotes o success stories. Hindi mahalaga kung gaano ka kabagal, basta di ka titigil. Mga ganong quotes, positive energy ang dating. Pangatlo, subukan ang visualization and affirmations. Hikayatin niyo yung bawat isa na isipin at i-visualize ang kanilang mga goals. Personal man yan o professional. Try natin para ma-encourage natin yung lahat. Maaari nyo itong gawin tuwing simula ng meeting o kahit sandali lang, anytime, randomly, para syempre, mapadaanan ninyo, para mag-reflect kayo. Pang-apat, huwag kalimutang mag-practice ng self-care. Bilang leader, ipakita natin ang mahalagang balance, di ba? Pinapakita ko sa inyo, pare ko, na nag-focus ako sa business, ito yung oras na ina-spend ko dyan, maghapon, ganito. Pero pinapakita ko rin sa iyo na hindi ko kinakalimutang alagaan ang sarili ko. Kain tayo ng maayos, tulog tayo ng maayos, exercise tayo ng maayos, hanggat kaya natin. Ang iniisip ko lang kasi doon, hindi ako magpe-perform well kung hindi ko aayusin yung balance na yun. Kapag well-rested ka at happy, mas productive tayo, mas creative, mas malakas lahat buong team. Panglima, mag-set up tayo ng mentoring and body system. Ito nakakapagod to, pero super worth it naman. Risky din, pero yun nga, worth it din naman siguro kapag ka naging okay sa dulo. So ganito ang setup, pare ko. Ipag-partner mo yung bawat isa. Kung meron kayo, marami sila, pa-partner mo. Yung magsusupport sila sa bawat isa-isa. Pagka na-stress yung isa, may kasandalan, o kapag may katanungan, may sasagot. Ang mutual support, pare ko, magpapalakas yan ng loob at magpapataas ng overall team moral. Sobrang importante. At panghuli, pare ko, maging resilient sa bawat setback. Tandaan nyo lagi, hindi yan end of the world. Huwag mawala ng pag-asa. Tingnan na ang bawat hamon ay pagkakataon para matuto tayo at lumakas. Hikayatin natin yung team natin na mag-share ng kanilang struggles at kung paano nila ito nalampasan. Importante yun na de-develop sila na may problema ako, malalampasan ko yun. Kailangan ko lang humanap ng paraan, bagong sistema o improvements. Sa ganitong paraan, pare ko, lumalago hindi lang ang negosyo kundi pati ang camaraderie at collective strength nating lahat. Mga co-founders, ang tamang mindset ang magbibigay sa inyo ng extra energy para harapin ang araw-araw na hamon. With a positive growth-oriented mindset, kahit anong problema, kaya nyo tong lampasan, pare ko. Pag na-apply nyo tong mga strategies na to, mas lalo ninyong mararamdaman ang negosyong gumagana kahit wala ka. Diba? Balik tanaw tayo sa journey na to. Nakita natin na hindi kailangan maging hands-on 24/7 para umandar ang negosyo. Ang tunay na lakas ay nasa pag-delegate, pag-automate, at paggamit ng tamang systems. Ang mindset na ito ang nagbibigay sa atin ng freedom at peace of mind. Habang patuloy ang growth ng business natin, imagine, more time para sa family, creative projects, personal goals, lahat habang lumalaki ang negosyo mo nang hindi pinababayaan. Ang laban natin dito ay laban ng inefficiencies at burnout. Yan ang kalaban dito. Ito ang susi para makamit mo ang sustainable success. Isang business na self-sustaining na kahit offline ka, tuloy pa rin ang operasyon at kita. Your dream matters and the future of your business is waiting for you. Let's build a legacy of growth and freedom together, mga pare. Thank you so much.